Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Tita M. So, i-share ko lang po ngayon yung nangyari ngayon na hindi maganda. Muntik pa akong ma-scam. So, ah, i-share ko lang po yan. So, ayun nga po guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share na rin ang mga video. Salamat po ng marami. So, ayun nga po guys, no, share ko lang yung nangyari sa akin. Ngayon, muntik pa akong ma-scam. Actually, itong mga scammer na to, nakikita ko na ito sa black app. Nakikita ko na yan. Viral sila. Pero, akala ko, pag nandito na, ordinaryong mamimili lang sila. Nagtataka lang ako kasi, talagang kahit ang dami-daming bumibili, nagtiyaga siyang mag-antay. Yung turn niya. Ngayon, nung siya na yung bibigyan ko ay bumili siya ng yung Argentina na corn beef na malaki daw. So, tinuro ko pa kung yun. Sabi niya, oo, yun daw. So, sabi ko, 65. So, binayaran niya ako ng 1,000. So, ang sukli sa 1,000 ay 935. Nasuklian ko na siya. Ngayon, bumalik siya. Maya-maya, few minutes, bumalik. Sabi niya yung family size daw na size ng Argentina corn beef. Sabi ko wala ako noon, ito lang ang meron ako. So binalik niya yung pera. So kuwi daw ako sa mga ganong yung balik-balik. Kuwi daw ako sa ganyan eh. Kumbaga mayroon akong knowledge sa mga ganyan. So nung ibinalik niya yung sukle at saka yung items, tinignan ko yung items kasi baka pinalitan. Tapos yung sukli kong 935, tiningnan ko yung mga papel kung baka mamaya fake yung 500 doon or either kulang yung binigay ko sa kanyang pera. Kahit busy ako, nasa presence of mind naman ako pag nagtitinda. So, akala siguro niya makakaisa siya kasi matanda na ako eh. Oh. Matanda na ako, akala niya makakaisa siya sa akin. Mai-scam niya ako. So, hindi. Nandito yung utak ko, naka-alerto. So, ganun nga no, binalik niya yung pera, 935, okay naman yung pera, hindi kulang, hindi rin fake. Ngayon, ibinalik ko ngayon yung 1,000. Ibinalik ko ngayon yung 1,000, yung 1,000 niyang pera. Aba, ang bilis. Pinalitan agad ng 100. Gumanon agad ako, semenyas ako kagad ng ganyan. Kasi kitang-kita ko eh kung paano niya palitan eh. Sabi niya, ay, sabi niya, gumanon talaga siya as either na, ayun, akala mo eh, nagkamali ako ng pagbigay. Gumanon siya oh. Ngayon, sabi ko, sumenyas akong ganyan. Sabi niya, hindi po, magpapapalit po. Kung may papalit po. Sabi ko, walang papalit. Ito oh. Ito lang ang hawak kong barya, wala akong papalit. Sorry. Oh. Hindi nakaisa, di umalis. Wala lang akong CCTV dito kung paano siya mag-iisa, kung paano siya mang-i-scam. Pero, dapat ang tindera kahit maraming bumibili, kailangan lagi tayong alerto. Wala ka mang CCTV dyan, pero dapat alerto tayo. Actually kasi guys, yung CCTV ko ay hindi pa dumarating. Nag-order na ako pero hindi pa dumarating. Kailangan sa tindahan ng CCTV, malaking tulong. Katulad ng ganyan. Akala siguro nila, makakaisa sila sa akin ng pang-i-scam nila. Sorry sila. Alerto to. So, yun nga po lang guys, no. Awareness lang po tayo sa mga ganitong mga scammer. Na kahit wala tayong CCTV, kailangan ang utak natin nakapokus lagi sa mga perang ibinibigay natin, sa mga perang isinusukli at sa mga perang ibinibigay. Halimbawa, ibabalik din natin yung pera nila. Awareness. Dahil diyan po yung mga modus nila. Palit pera. Hindi sila nakaisa. Hindi nila ako na-scam. Kahit matanda na ako, alerto ako.
Kasi kailangan kasi talaga yan dito. Maging alerto. Tataka ako eh, nakikipagsabayan eh. Yung bang makikita mo talagang ano, gusto niyang mauna siya. Eh magulo eh, dahil syempre anong oras na ngayon eh. 6 o'clock ng hapon, magsi-7. Ganyan po ang oras ng sunod-sunod na po yung mamimili sa tindahan. Kaya ingat po tayo guys. Okay guys, hanggang dito na lang po ang video ko ha. Awareness lang po tayo. Na kahit wala po tayong CCTV, maging alerto po tayo. Sa mga tindera po dyan. Alerto lang. So hanggang dito na lang po uli, no? Salamat po sa panonood. And God bless po sa ating lahat.